Nagpahayag ng pagkadismaya si Budget Secretary Amenah Pangandaman sa umano'y mga naisingit na proyekto sa proposed national budget para sa 2026. Isang isyong binanggit din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Creslyn Catarong magbabalita. Sa kabila ng masusing paghimay ng Department of Budget and Management sa panukalang pambansang budget para sa 2026, hindi maitago ni Secretary Amenah Pangandaman ang kanyang pagkadismaya sa umano'y mga proyekto na naisingit sa National Expenditure Program para sa susunod na taon. Una nang isiniwalat ng ilang mambabatas sa mababang kapulungan ang nangyari sa 2026 National Expenditure Program kung saan naglaho umano ang mga proyekto na ipinanukala ng mga distrito at napondohan muli ang mga proyekto na tapos nang gawin. Kaya naman, iginiit ni Pangandaman na doble o triple pa ang inis ng DBM sa mga nangyayari tungkol sa mga aligasyong ito. Binigyang diin niya ang lawak ng paghahanda at pagtatrabaho ng ahensya sa pagbuo ng budget kung saan 6 na buwan aniya ang kanilang ginugol para rito. Pare-pareho kami na nararamdaman. Siguro nakita nyo naman yung interview, di ba, ni Kong Ronnie Puno. Kung naiinis siya, mas naiinis po kami sa nangyayari. Una nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong umaga ng Lunes na natuklasan nilang may mga isiningit na proyekto sa panukalang budget para sa susunod na taon. Unfortunately, the more we look, the more we find. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So talagang it really needs to be cleaned out properly. Samantala, sinabi ng Malacanang nitong Lunes na makikipag-ugnayan ito sa Kongreso upang linisin ang umano'y insertions sa 2026 NEP. Most probably ang sinasabi ng Pangulo dito ay yung nadinig na nga po patungkol na sa sinasabi na ni Representative Marcy at Representative Puno. Kung ito po ay talagang nasabing na isingit at hindi ito papayagan ng Pangulo. Kaya aaralin po at mas maganda po yung mga nagrereklamo at nakaalam ay i-coordinate po talaga sa DPWH. Kaugnay ng naturang issue, positibo ang DBM chief na matugunan ito sa ilalim ng bagong pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Of course, wala sa mandato namin i-check isa-isa yung mga proyekto ng DPWH kung ano yung mga nandoon. But we welcome, at least ngayon, may bagong leadership ng DPWH. Dagdag pa niya, nag-usap na sila ni Dizon ukol sa mga isyu ng questionabling flood control projects. Isa-isahin namin yan, papatingnan namin lahat yan kung saan ang gagaling yung mga proyekto na substandard, goals, nadodoble, gawa na, tapos nakalagay pa siya, di ba? So, yun yung amin. So, we will do our best to check and then moving forward to ensure na hindi na to ulit mangyari. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na hindi pa nila tukoy kung sino ang may kagagawa ng umano'y insertions. Matatanda ang una ng naging mainit na usapin ang blank items o mga irregularidad sa mga blankong pondo at hindi klarong probisyon sa Bicameral Conference Committee report noon para sa 2025 national budget kung saan ilang alokasyon ang pinuna dahil sa kakulangan ng detalye kung saan at paano ito gagamitin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslyn Catarong, SMNI News.